Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome ho dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong pahayag ho ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan yung kanyang private tuloy. Private, napapapunto na tuloy ako, kakapakinig ko kay Pusit eh. Kaya, mahirap palang i-content araw-araw si BP Inday Sara Duterte, no? Mahahawa ka sa punto eh, no? Parang maa-adapt mo ba yung tono? Okay, seryoso tayo, seryoso. Direct, take to nga tayo, direct. Okay, lights, camera, action. Okay, pag-usapan na ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong pahayag ho ni Pangulong Bongbong Marcos na kung saan nagkaroon siya ng ambush interview dito ho sa mga reporter, mga media na kung saan unang-una hong tinanong sa kanya yung nag-leak na private conversation or private text or communication sa dito ho sa mga leader ho ng House of Representative or Quadcom yata. O, na kung saan, una hong naglabas ho yata nito talaga si Tunying Taberna. Naku, palakpakan natin si Tunying. Oo. Uy, in fairness ha, si Tunying Taberna talagang swak yung balita niya ha. Oo. Kaso, mga kababayan nga, ang nakakapagtaka nga rito, bakit nga pinangunahan ni Tunying Taberna itong private private conversation niya dito sa House of Representative sa mga leader diyan kung kanino man o sino man ang tinext or binigyan ho ng mensahe ni Pangulong Bongbong diyan sa message text na yan. Bakit ho kinakailangan itong si Katunying Taberna ilabas or ilik itong message na to? Especially unang-una galing niya sa pinaka may mataas ho na posisyon dito ho sa Republika ng Pilipinas, presidente. Bakit niya inilabas yung private conversation na kung saan hindi statement kasi ito. Pribadong mensahe yan. Hindi kumbaga hindi pangkalahatan, hindi Siyempre mga kababayan, ang isang tao, especially hindi naman porkit si Pangulong Bongbong presidente, public figure, ibig sabihin lahat ng pati mga text niya sa mga kaibigan niya kailangan ilantad. Hindi naman. Hindi naman lahat ng text kinakailangan. Ba magte-text siya kay Speaker Romualdez, may te-text siya halimbawa kay Chis Escudero. Kahit ba usaping politika pa yan. Hindi naman statement, pribado. Kasi alam na, aminin natin mga kababayan, in reality, kahit presidente si Pangulong Bongbong Marcos, may mga private message siya na hindi naman pangkalahatan. Hindi naman, hindi naman na national statement, hindi naman gano'n. Pinagtataka natin dito kay Tunying Taberna. Bakit nasa kanya yon? Sino nagbigay sa kanya? At yung nagbigay sa kanya, sinabi ba na i-content mo yan or i-live mo? Bakit kinakailangan ilabas? Pribadong mensahe, private message yan. Anong sabi ni Pangulong Bongbong? Dismayado. Nag-leak na raw. Pakinggan natin, mga kababayan.
Was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Oh, ayan ha. Private communication daw yung text message na yon. Kung sino man ang kausap niya doon sa taga House of Representative. Nag-leak na eh. Oh. Bakit kaya nag-leak na? Oh. Kasi, may impact ito sa administrasyon sa Malacanang. Para bang ang dating, kontrabaho talaga yan. Kontrabaho talaga yan ng House of Representative. May mag-file, parang ang dating, nakikialam ito si PBB, parang ganun ang dating Oh, yun ang iisipin nung, tingnan nyo yung content ng kabila. Sinasabi pa raw, takot, duwag. Oh. Yun lang naman ang ano natin, yun lang naman ang concern na atin. Bakit kinakailangan, kahit naman kanino, halimbawa ikaw, Tunying Taberna, Sir. Nag-message ka sa kakilala mo, politiko, may tinanong ka, may sinabi ka, private message about politics. Payag ka ilalabas ng media, ipapasa sa media, ipapasa sa vlogger, tapos i-content, ipapakita dito yung message mo sa screen sa live ng vlogger. Payag ka. Di ba hindi rin, di ba magagalit ka rin, magre-react ka rin. Hindi nga lang pwedeng over-react ang gawin ni Pangulong Bongbong kasi presidente yan. Hindi naman siya pwedeng mag-react ng parang tayong vlogger or reporter or news anchor. Iba kasi ang karakter niya. Hindi siya pwede basta magbigay ng magpakita ng emosyon sa harap ng camera na parang hindi niya nakikerry yung nararamdaman niya. Hindi pwede magpakita ng ganun yan Oh. Pero kung tayo, lalabas ang ating mga private conversation sa mga kung saan-saan, baka maghimutok tayo, baka maoy na tayo. Oh. Ibang kalagayan natin, ibang kalagayan niya. Nagtataka ako, bakit nga? Sagutin mo yun, sir. Oh. Wala namang doon. Sagutin mo, bakit kinakailangan ipakita mo yung private conversation or communication ni PBBM doon sa House of Representatives. Sabihin na nating nag-leak, binigay sa'yo or ano. Bakit mo kailangan ilabas? May nagutos na ilabas mo, i-live mo. Ngayon, kung wala naman, ba't ka nagdesisyon na ilabas? Kung wala rin naman sinabi sa'yo nag-utos na ilabas mo sa live mo. Dalawa lang yan May nag-utos sa'yo na i-live mo yan, ilabas mo, ibulgar mo. Kung hindi naman nag-utos, chinismis lang or pinakita lang sa'yo. Ito yung ni Pangulong Bongbong. Pinakita lang sa'yo. Kung walang inutos, pinakita lang. Ba't kinakailangan i-live mo? Ba't kinakailangan pakita mo sa live mo? Yun lang naman Oh. Pero lang yun. Ngayon, tanongin kita, sa pagpapakita mo ng private conversation, communication ni Pangulong Bongbong, dyan sa text na yan, sa kung sino mang leader ng House of Representatives, sa tingin mo, ganyan, wala ka bang nalabag? Totohanan lang. Wala ba? Bilang, syempre, ilang taong ka na rin, sir. Kumbaga, ilang taong ka na, siguro naman, kahit naman di ka abogado, sa karir mo na yan, may mga nakakausap kang mga kilalang abogado or kahit pa paano, nakaka-pick up ka ng mga batas, di ba? Sa edad mo yan. Sa narating mo sa buhay, narating mo sa karir. Tanungin kita, sa ginawa mo bang yan, wala kang nalabag? Sa unang-una, wala ka bang nalabag sa karapatan ni PBBM? Hindi naman porket presidente yan, kahit private message ilalabas ng ilalabas, hindi naman ganun yan. Hindi naman national statement yan na inilabas ng Malacanang Private text yan Yun lang naman ang sa amin kasi alam mo Katunying, kaya kami ganito mag-react. Siyempre,
pinoprotektahan din namin ng presidente, si Pangulong Bongbong. Kung ikaw, di ka makabongbong, di ka makaduterte, kasi mainstream media ka, hindi mo kinakailangan kumampi, oh, hindi mo kinakailangan ipakita sa live mo na may kinakampihan ka, kasi mainstream media ka, dapat ganon. Kami hindi. Dito talaga kami kay Pangulong Bongbong. Oh. Kaya kung may nagre-react na ganito na vlogger sa'yo, karapatan namin yun. Isipin mo, ilabas mo yung private text niya. Kaya nga sabi ko siya, payag ka, ilabas yung private text mo sa ibang tao. Pinakita lang, tapos ipapakita ng vlogger. Payag ka. Di ba hindi rin naman? Ganun lang yun eh. Oh. Tama ka ba doon? Sabi natin tama yung issue mo. Hindi ka fake news, tama. Swak. Talagang si PBBM yon. Pero, wag mong kalilimutan na may karapatan kami magduda. Especially nung kahapon, wala pang nilalabas ang statement ng Malacanang. Karapatan namin magduda. Sa dami ba naman naglalabas ang fake news eh? Oh. Kailan lang ba naglabas ng opinion si Pangulong Bongbong Marcos na kino-confirm niya na text niya yon? Di ba kanina lang? Oh. Kahapon umandar ang oras. Karapatan namin magduda. Unang-una, walang statement, walang nilabas ng Malacanang, sa'yo lang galing. Ano yun? Maniniwala agad kami sa'yo. Bah, kung may karapatan kaming di maniwala, karapatan namin yun. Dahil wala pang nilalabas ng Malacanang. Ngayon may nilabas na, sabi ni Pangulong Bongbong, kinonfirm niya, text niya yon. O di tama ka. O ngayon, tama ka. Tama ka doon sa issue. Swak, totoo yung sinabi mo. Yung ginawa mong paglabas doon sa screenshot, nilik mo, tama ba yon? Oh. Ay, prangkahan. Hindi naman kinakailangan, sir, umibabaw yung edad ko sa edad mo eh. Kinakailangan mo, umibabaw ang edad ko sa edad mo? Ha? Pwede yun. Ha? Aminin mo lang may mali ka rin. Aminin mo lang, may mali ka rin. Hindi kasi pwedeng tama ka lahat doon. Yung sa ginawa ko? Ay. Lokohan yan. Ha? Meron na yan. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo. Bye-bye.